and I will not allow such kind of activity to be done if it has been done. But there's nothing that has come to my attention that there was that kind of complaint, Your Honor. Naman to kung anong klaseng, Sir, nangitim na lang kayo sa kakasinungaling nyo. Alam nyo, merong kasabihan yung mga matatanda sa amin, ay hindi umahaba yung ilong pagka nagsisinungaling. Umiitim pagka nagsisinungaling. Tingnan nyo kulay nyo. Kulay karbon na kayo. Grabe ho itong mama na to, no? Ibang klase ho itong si Tore. Hanggang sa ngayon, napapaisip ho tayo, paano ho niya nasisikmura na magsinungaling sa harapan ng napakaraming tao? Ibig sabihin ho, siguro itong mama na to, talagang yung karera niya na yan sa pagpupulis niya, siguro binild ho talaga niya siguro sa puro kasinungalingan. Kasi kitang-kita naman ho, tayo ho, nasubaybayan ho natin yan. Yung pang-aabusong ginawa ng mga pulis na to, yung paggamit nila ng LRAD, yung ayaw nilang pagpapapasok doon sa mga ambulansya, doon sa NARS. Napanood ho natin yun, yung kay Boss Dada. Napanood ho natin lahat yung mga ano na yan, yung mga video na yan. Kasi sinusubaybayan ho talaga natin. Paano ho niya naaatim na sa harap mismo ng mga taong ginawa niya ng masama, nakukuha pa ho niyang magsinungaling. Yan ho ba yung resulta ng pagre-rehearse niya, pagpiprepara niya, diyan sa kinakandak na hearing na yan, kaugnay ho sa nararanasang pang-aabuso ng mga KOJC member. Ibang klase ho. Pero bago ho yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang saya na ho natin dito sa PH Update. At kung gusto nyo kayong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video, i-click nyo lang ho yung joint button sa baba. No? Para makasali kayo sa ating community. Ayun na nga mga kababayan, lubos ho tayong nalulungkot sa ating mga nasasaksihan diyan sa hearing na yan, no? Na pinangungunahan nitong si Senator Bat Del Rosa at nitong si Senator Robin Padilla dyan sa Davao City. Kasi hindi ho natin maintindihan. Nagsusumigaw na ho mga ebidensya, mga ordinaryong individual, meron hong mga ebidensya sa kanilang mga smartphone, yung kay OJC ho kasi yung mga SMNI, talagang bibidyohan ho nila. Kaso mga ordinaryong membro ho yung pinagkukuhanan nila ng mga resources para ipakita dito sa hearing na to na meron ho talagang nangyaring pang-aabuso. Pero paano ho nakukuha nitong mga pulis na to na magsinungaling pa rin, gayon napakaramit nagsusumigaw na ho yung mga ebidensya na kung saan talagang inabuso ho nila yung pagsaserve nila na yan ng warrant kay Pastor Apollo Kibuloy. Sobrang ano ho tayo, nanlulumo ho tayo kung ganito na ho talaga ang estado ng ating PNP. Sobrang nalulungkot ho tayo, no? Para dito sa mga kababayan ho natin, wala na ho tayong aasahan kay DILG Secretary Benhur Abalos. Dito kay Romel Marbil, dito kay Tore, talagang puro kasinungalingan ho ang kanilang pinangka-counter, no? Kasi sa KOJC, hindi ho tayo miyembro ng KOJC. Hindi wala ho tayong ano diyan. Kumbaga talagang tinitingnan lang ho natin kung ano yung tama, kung ano yung nasa saligang batas. Doon lang ho tayo. Ngayon kung mali ng ginagawa ng mga pulis, pakiusap naman ho mga kababayan, magtulong-tulong ho tayo para kondinahin itong mga kalukuhang ginagawa ng kapulisan na 'to. Wag lang ho itong video natin 'no, yung mga kasama natin dito sa laban na 'to, i-share niyo ho para makita ho ng mga sambayan ng Pilipino kung anong klaseng kasinungalingan, panloloko ang ginagawa ng mga kapulisan na 'to diyan sa ginagawa ho nilang panggigipit diyan sa KOGC compound. Okay, sinerve niyo na yung warrant kay Pastor Apollo Kibuloy. Okay, kailangan talagang mai-serve yan dahil pinaghahanap ng batas itong si Pastor Apollo Kibuloy. Pero kailangan niyo ho bang gawin itong mga ganitong klaseng bagay? Kailangan niyo ho bang butasan ang mga dingding diyan sa KOJC? Kailangan niyo ho bang ikalat ang inyong mga dumi diyan sa compound ng KOJC? Hindi na ho siguro nila matiis. Pati ang kanilang mga dumi, iniwan na lamang, nakalimutan ho siguro nila. O baka sasabihin na naman yan, ilinagay diyan ng mga KOJC member yang mga dumi na yan. Sigurado yan na naman ho ang pang-counter nitong mga walang yang pulis na 'to, lalong-lalo na itong si Romel Marbil. Mga kababayan, dumi ho yan ng mga pulis. Iniwan ho nila sa loob ng katedral, binutas ho nila yung mga dingding. Kumusta ho ang structural integrity nitong establisyemento na 'to na binutasan nila ng ganyang kalaki?
Kasi yung mga kababayan, baguhin lang ng kaunti ang specification ng isang establishmento, kailangan ho talagang ipagpaalam sa ano yan, sa munisipyo para ma-check ng mga engineer ng munisipyo kung ligtas pa ba ang gagawin na modifikasyon o kung ano man yung ginawa nila na yan sa KOGC. Kaya nakakalungkot tong isipin na sa harap ng mga senador, sa harap ng mga taong bayan, nakukuha ho. Ano ba nakukuha hong magsinungaling itong si Torre. Ano bang ginagawa nitong si Torre? Almusal, kasinungalingan, tanghalian, kasinungalingan, merienda, kasinungalingan, hapunan, kasinungalingan, midnight snack, puro kasinungalingan ho ang ginagawa nitong mama na to. Kaya tayo talagang nalulungkot sa ating mga nasasaksihan ng mga kasinungalingan na sinasabi nitong mama na to diyan sa kinakandak na hearing ng komite nitong si Senator Bato de la Rosa. Panoorin ho natin. Sa totoo lang habang sinusubaybayan ho natin ang mga kaganapan na lungkot ho tayo. Ito, di daw sila gumamit ng LRAD para bulabugin yung mga nananalangin. Nakananto ko. Anong klaseng kalokohan to? Forward ko ho para yung mga part lang na talagang kailangan makita ng mga kababayan natin, ma-emphasize ang mga kasinungalingan itong mga pulis na to. Slide will also show that they have high-tech equipment, long-range acoustic device or LRAD, no? And I actually experienced that when General Torre used that early in the morning where your eardrums were about to explode even after brief exposure. Next slide, please. And Hold mo na ito, Rick. yes, Your Honor. I would like to get the response from General Torre. Ayan. Uh, Pakinggan nyo ho. is it true that you're using the LRAD? Hindi lang ho nung pag-entrada ginamit yung LRAD na yan. Ginamit ho yan noong gabi na talagang nagkaroon na ng kaguluhan dyan sa KOGC na kung saan yung mga reporter, yung mga ini-interview nila, hindi na magkarinigan. Pagka sinabi ni Torre dyan na hindi nila ginamit yan, naku po, yari tayo dyan. During worship time, habang nagpe-prayer sila, sinasabayan daw nyo ng LRAD? Please, Yan, LRAD yan. I kept an open dialogue, and I will not allow such kind of activity to be done if it has been done. But there's nothing that has come to my attention that there was that kind of complaint, Your Honor. Si Raulo ka ba? Ikaw gumagamit ng LRAD eh. Boses mo naririnig sa LRAD eh. Anong klaseng... Sir, nangitim na lang kayo sa kasinungaling nyo. Alam nyo, merong kasabihan yung mga matatanda sa amin. Hindi umahaba yung ilong pagka nagsisinungaling. Umiitim pagka nagsisinungaling. Tingnan nyo kulay nyo. Kulay karbon na kayo. Pasintabi doon sa mga natural na kayo manggi at saka yung brown ha. Maganda ho yung kulay na yan. Pero yung kulay ho nitong si Torre, pati ho ata budhi ng tao na to ito ha. Thank you if yun ang stand mo about that ha. Dahil you can just imagine kung ikaw ang nagsisimba sa loob. Tapos tirahin ka ng LRAD para sasabog yung tenga mo. I can just imagine kung paano mangyari sa'yo. We don't do that, and we'll never do that, Your Honor. Senator Bato, harap-haraman ng nagsisinungaling yung resource person mo. Hindi pa ba dapat i-contempt yan? Hindi daw gumagamit ng LRAD. Intentionally. They're not doing Because, that. That's baloney, Your Honor. We have so many videotapes and videos, Your Honor, that would prove actual footages that would prove that in times of worship and prayer, Your Honor, somebody would put on the LRAD, Your Honor. Ako, okay lang sa akin gamitin nyo yan kung rowdy, very unruly yung mga tao. Pero kung panahon ng pagsisimba, my God, I can just imagine kung bakit natin gamitin. Please Your Honor. respond. Your Honor, the LRAD is being used as a public address system to make sure that all the messages are pushed through. However, Your Honor, we are not aware of the schedule of their prayers, of their activities inside, because Tingnan nyo naman kasi nungaling tumama na to, hindi daw sila
hindi daw nila alam schedule. Di nyo ba naririnig pag nananalangin? Di nyo ba naririnig hindi nyo ba nakikita pagka nakayuko yung mga miyembro ng KOJC, anak ng tokwa? Wala na ho, talagang lokohan na ho ito. Nakayuko, nananalangin, sisindihan nyo yung LRAD, ganon. Mga pulis, nasa loob, nakapikit yung mga miyembro ng KOJC. Sir, huwag niyong paandarin yung LRAD, may nananalangin. Anak ng tokwa, anong klaseng kalokohan to? Because the LRAD is outside. Okay, if- okay, If only okay, sandali. my attention was Hindi Outside, inside, napakalakas ho ng LRAD na yan. Huwag mong idailan yung kayo sarang bato. nakiusap sa kanila na please, kung pwede, nagpe-pray kami dito. Huwag ninyong gamitin yan. Many times, Your Honor. Many times. Many Yung times. But, kinausap nyo. yung mga police officers po niya dun sa field po, Your Honor. Meron sa ang dami kasi mga policemen doon, Your Honor. At one time, they even reach about 4,000 or 5,000, Your Honor. 4,000. So, especially during the first day, second day, third day, fourth day, Your Honor, napakadami po nila. But he has the habit of what you call this, putting that on in times of worship of KOJC members. But anyway, if he denies that, Your Honor, may we continue in the narration of events, Your Honor? You still want to say something? Please continue. Sir, Wait just lang. last rejoinder. Even on the day itself, Buisit ka, bakit kailangan mo pang tumayo? Bakit kailangan mo pang tumayo para ma-emphasize yung mga sinasabi? Upo ka lang! Buisit na to. Gigigil ako sa'yo, ha? Special tong araw na to sa akin, wag mo... Tore, ha, Tore. Kaya sabi ko na nga, Senator Bato, kasi pero kailangan na ho talaga, dapat kahapon na lang sana. and the next day, Attorney Torion is very fond of making written demands or redress in writing and delivered to me, even on holidays. Simple demand like that can be sent through cell phone, and I have already unblocked him. And Wait lang! Written demand nga, di nyo ino-honor eh. Tapos informal demand pa. Formal demand nga yun, naka-letter. Sir, naka-letter para dokumentado letter natin. Huwag i-text yan. Kasi demand yan. May demand letter sila. Meron silang formal na sulat. Ngayon, gusto mo text. Pagka sinabing text, dapat dinala ho yan sa, sa demand letter. I would like to Ulo talaga. categorically state there's no request whatsoever. Yesterday, there was a request for the use of Sinungaling platforms to. or whatever Sinungaling to. equipment that they want to pull out from the cathedral. That was made, and it was immediately granted because first and foremost, I really don't have control over those materials and equipment, sir. So just a simple text to that matter, to that effect, regarding the interference of the LRAD during their worship activities would have been sufficient if there were incidents like that that came to their attention. Simpleng pagpapapasok na nga lang sa kompa doon sa katedral, di nyo magawa. Yun pa kayang pambulabog nyo sa mga member ang tatanggalin nyo. Sinungaling talaga tong mama na Thank you, to. Thank you. Senator, Nagigil ka na. Senator Torion, please continue. Yes. The next slide, Your Honor, if I may continue. Finorward ko na ho, dito na naman mga kababayan, magsisinungaling na naman ho itong si Tore. Ilang oras? from the incident? Lunchtime na po. Ha? Lunchtime. It was a total Ito ho yung bahagi na kung saan meron nang nasawi sa mga KOJC member, ayaw pa rin hong papasukin itong mga pulis, yung ambulansya, pati yung mga nurse ng KOJC ayaw hong papuntahin doon sa lugar na kung saan meron na hong nasaktan. Ganyan ho katindi itong mga pulis na to. Patay na yung biktima. patay na yung biktima po. Your Honor. Your Honor. Alam mo, before you answer, we are here to save lives. Di ba meron tayong doktrina sa PNP, regardless kung makalayas yung kriminal, yung suspect, bahala na makalayas yan kaysa makapatay tayo, makakitil tayo ng isang buhay. Yan ang ating kwan eh. Kahit na makalayas siya, basta hindi lang tayo makakitil ng isang buhay. Please respond.
Your Honor, I just would like to clarify. The first allegation is that the ambulance pinigil naming pumasok. Ngayon naman, sir, Attorney Torion is saying that ang ambulansya nila pinipigilan naming lumabas. Ano ba talaga, sir, ang kanilang ina-allege? Because the real situation there, sir, is that just like Attorney Torion has presented so far, we planned for this operation thoroughly, sir, including casualty mitigation. And because of that, nandun, sir, ang ating mga So if you ambulansya. have planned it thoroughly, including casualty mitigation, bakit may namatay? Sir, ito, sir, ang situation. Sige. Ang available na ambulansya, nung sinisigaw nila na may casualties doon sa tower, sir, ay ang aming PNP ambulance. Nandun ang health service natin at meron din tayo yung ating Don Merecido Ambulatory Hospital, sir. At tayo, wala ako tayong pakialam dito kahit na PNP pang tumulong dito sa mga KOJC member. Taong bayan may-ari ng PNP, ha? Kung tinulungan nyo yung mga nasaktan dyan sa KOJC, obligasyon nyo yon kasi kayo nanakit. Okay? Linawin ho natin kasi masyadong angas to eh. Yung tipong kami pa ho tumulong, obligasyon nyo yon kasi kayo nang gulo. Okay? Magkalinawan ho tayo dito kasi napanood na natin yung part na yan. Kasi ibabrag pa niya na kami pa nga tumulong doon sa nasaktan. Obligasyon nyo yun. Ginulo nyo lugar eh. Kuhan nyo, sir, mga siruhano galing sa Southern Philippines Medical Center ang pinaghanda ko. Kasi we are expecting great casualty, sir. Surgeons ang aking pinaprepare para siguradong expert ang nandyan, sir. And we have the ambulatory clinic prepared for almost anything at that level. Ngayon, sir, Kaya nga pina-explain kita, bakit may namatay? Ano nangyari yun? pinapapasok namin ang aming ambulansya, sir. These people, as my aide had stated a while ago, prevented that ambulance at napakatagal bago papasukin, sir. Nung hindi nagpapasok? Your Honor, excuse me, Your Honor. Sir, The video the video po will not lie. The Correct. video will not lie at Torre. Hinarang po nila, Your Honor, yung ambulansya namin. Hinarang po Please. nila. Order. Hindi tayo magkaintindihan dito. Let us not take sides muna, ha? Let's hear properly. Hindi, yan dating na ho na yan, hindi ho nila hinaharang yan. Hindi ho nila hinaharang. Hindi Natin pangharang mag-take yan. sides. Sige. Sir, napakarami ng panahon na iba-ibang mga ambulansya na ang gumalaw. At ang bottom line dyan, sir, ang nagdala niyan at nagbigay ng first aid pa niyan, sir, ay pulis natin using the PNP ambulance. Kung ano Dapat lang, pinirwisyo nyo yung mga tao eh. Dapat lang, wag mong i-brag na, PNP pa ho natin, PNP nating lahat, hindi lang sa inyo. Buisit ka. anong oras nila kinuha yan, sir? Lahat, sir, second day, third day, fourth day, may mga ambulance, sir. Because one of the information that we received is that Mr. Kibuloy is already wearing nurse's garbs and will use an ambulance to get out of the compound. Isa lang, Ano to ko? Nasa KOJC compound, tatakas, nurse, magdi-disguise siya ng naka-nurse. Napakaraming pulis, 5,000. Papasok, merong check ng mga nasa loob. Palabas, merong check ng nasa loob ng sasakyan. Gagawin yon. Kwento mo sa wala pagong. naman, sir, ang bottom line dito. Ayaw lang naming makalabas si Kibuloy dahil nasa kanya ang lahat ng assets na yan. Hindi naman sigurado yun, sir, na first day yan eh. Oo nga. Oy! Ayaw natin Teka lang, makalabas sir. yung pastor. Teka lang. First day yan. Trust me. Trust me. First day yan. Pinapanood ho natin yan. Sinubaybayan ho natin yan. Yung pinakaunang araw. Mga kababayan, kailan pa ako nagsinungaling sa inyo? Di pa ako nagsinungaling sa inyo. Pero itong mama na to ay nuknukan ng kasinungalingan. Kaya pagka sinabi kong first day yan, yun ho ang katotohanan dyan. First day yan. Tapos. Pastor Kibuloy, pero Bottom at the line, sir, expense sa buhay ng isang tao, hindi. sir, on the first day, sir, it is on record that yung namatay na yun, sir, pulis natin ang nagdala sa ospital using PNP ambulance. Dapat lang. Dapat lang. Kung kayo man ang nakapagdala, it doesn't matter. Walang problema. Obligasyon nyo yung perwisyo kayo eh. Ginulo nyo yung tao eh.
Kayo ang dahilan kung bakit nasaktan. Pero kung ibabrag mo sa sambayan ng Pilipino, napakabait namin, kami pa nga nagdala. Loko-loko. Yan po, sir, ang hindi pwedeng i-deny dyan, Ulo sir. ka pala eh. Your Honor. Unless na meron silang ibang ebidensya. Yeah, go ahead. Sandali. Hindi po ma-deny ni Mr. Torre yung video. Hinarangan talaga nila yung ambulance na nagmatigas po sila, Your Honor. Sawang-sawa na kasi kami sa kasinungalingan. Yung sinabi po niya, Your Honor, na si Pastor magdamit ng nurse, marami po sila. Pwede po nilang i-check yung van. Lahat po ng sasakyan pwede i-check. May checkpoint pa po sa labas eh. I-check nila lahat po eh. Hindi nyo ba naisip yon? 3,000, 4,000, 5,000 ba kayo na mga police dyan? Kahit i-check nila po yung laman ng van at padaanin nila, Your Honor, for humanitarian reason. Wala ba sila mga puso? Namatayan po kami, Your Honor. Correct. Namatayan po kami. Tapos, ang Correct. Si Katiil, correct. galing-galing po magpalusot po ng ating magiting na general. Ayan po, hindi po maglayang video. Hinarangan nyo po ng CDM personnel nyo. Grabe po, halos sagasaan na lang yung mga personnel po ninyo, Torre. Sandali. Yung hinarang na ambulansya, nakalusot Sana ba yun hindi pa huli eventually? to, ha? Yan. Nakalusot from that barricade? Ha? As we speak, yung tinan mo yung video, yan, hinarangan. Ituloy natin. Tuloy, play. Lumusot ba yan from that barricade? Pero nakalusot. Sinong nag-drive? So nakalusot siya. Pero hindi yan nagamit doon sa pag-rescue. Yung pagharang ng ambulansya na yan, saan ngayon ang victim? Nandoon pa sa loob? Nasa loob pa? Yung nag-collapse na victim. Ha? Kasi sabi nila, police daw ang nag-rescue. Ang nagdala sa ospital, police. Using your own ambulance. Yes, sir. Kayo nagdala. Yes, sir. Yes. Anak na to, kahit ang Torre na to, oo. Ibang klase itong mama na to. Okay, punta na ho tayo doon kay Boss Dada. Ay, kay ano muna, Doc Badoy. Sige, pakinggan natin si Doc Badoy. Pakinggan natin si Doc General Badoy. Torre just insinuated now that this footage could have been taken any day, di ba? Hindi niya alam, pwedeng the following day, pwedeng day 2, pwedeng hindi kami nagsisinungaling that it didn't happen on the first day. But in fact, this was shown on the telecast of that day when Torre raided the KOJC. And sir, may I just step back a little bit? Because I think that question is so important when you ask, bakit 30 minutes, di ba? You ask that the first time when he gave that warning, bakit 30 minutes? The simple answer is just capricho. No, so why is that important to point out? It's important to point out because this is what the KOJC has been bearing all these 14 days. Yung tyrannical, this petty tyrant, General Torre, who Correct. abuses and really oppresses everybody there. And it's so arbitrary and just based on his whims and caprices. Ayun. Punta ho tayo doon kay Boss Dada. Meron siyang magandang sinabi doon. No? Pakinggan ho natin to. Good afternoon po, Mr. Chair. Good afternoon. Opo, nung Yan, nung magsasalita na yan, isa ho yan doon sa mga tumaas ang blood pressure at dating parang aatakihin na ho noong sumugod itong mga pulis na to. Ngayon, siya ang magte-testify mismo na kung saan yung mga gustong tumulong na nasa labas ng KOJC, mga nurse, mga asawa o kung sino pa man, ayaw hong papasukin. At pakinggan ho natin kung anong ginawa ng mga pulis na to dito sa engineer ho ata to ng KOJC. time po ng pag-attack nila, andun po ako sa hangar sa likod. Ngayon po, nakita ko, nasaksayan ko yung pagputol nila pagkat nila ng bakod. Kaya hinarangan ko po, kinausap nila Basko doon pagkaputol nung bakod, dahil manipis lang, kinausap ko po yung nagsasalita sa megaphone. Sabi ko, meron po kaming pintuan sa harap, bakit di po kayo doon pumasok? Pero binigyan kami ng warning, kaya napilitan akong pumasok sa loob namin kasi obstruction of justice daw, kakasuhan kami. So nakiusap po ako. Pero nung na sila, barricade, nag-shield, prepare pagpasok, nung hinarangan namin, 4 lang po kami, nakiusap kami, binira nila ako palabas. Doon, Grabe. medyo mataas po ang BP ko noon.
So kinaladkad nila ako palabas, tinapakan sa likod, sa ulo, tapos pinusasan. Gusto nga pong pusasan pati pa ako. Kinaladkad nila ako doon, palabas, pinilayo ako. Hanggang sa tingin po siguro ng pulis na medyo hirap na ako sa kalagayan ko, may dumating pong po ba yun o kinuhaan ako ng BP. Sabi mataas ang blood pressure ko, pero wala pong gamot na ibinigay miski isa. So, salamat po sa Diyos, dumating po yung asawa ko, may dalang gamot, kaya po na-relieve po ako. So, yun po ang nangyari. Thank you. Thank you. Grabe ho. You're raising your hand, Mr. Darwin. Yes, sir. Ito. Yan o, si Boss Dada ho, magsasalita. Kasi tayo, actually, live yung pinapanood natin, live yun ni Boss Dada. Kaya nakita ho talaga natin yung, kung di ako nagkakamali doon sa video na yun, nagmamakaawa pa tong si Boss Dada sa mga pulis na padaanin yung nurse, yung tutulong doon sa mga nasaktan sa loob. Kaso itong mga pulis na to, hindi man lang ho pinagbigyan for humanitarian yung pagpapapasok ng mga medical personnel na kamag-anak, yung mga kapamilya ng mga nasaktan sa loob. Ganun ho katindi itong mga pulis na to. Kami po yung naka-station doon sa kanilang barikada. Napakahaba po nung kanilang human barricade na yun. Ngayon po, mayroon na nga pong inatake, siya po yata yung inatake doon sa kabilang side ng barikada. Yung meron pong isang umiiyak na asawa na gusto pong tumawid doon sa barikada dahil nga po inaatake na daw po yung kanyang asawa. Hindi po talaga nila pinatatawid. Nakikiusap ako, naka-livestream po ako noon. Nakikiusap ako na baka pwede patawirin natin asawa, wala kayong mga puso. First day yan, Ayaw first po nilang day. patawirin. Hanggang sa dumating na po yung mga nurses ng KOJC, pinapakita po nila yung ID nila sa mga kapulisan natin. Nurse ako, patawirin mo ako kasi meron inaatake sa puso na kasamahan namin. Kasama pa yung abogado, pinakita din po What yung particular part yan? papunta po ng hangar. Hangar. Opo, papunta po ng hangar. Nakabarikada po silang ganun. Parang hinati nila yung papunta ng Kingdom at saka papunta ng hangar. So hindi ka na po talaga makakatawid doon. Pag nasa kabilang side ka, hindi ka makakapunta rito. Kung nandito ka, hindi ka makakapunta roon. So sabi ko, emergency po ito. Nurse, may inaatake, license, pati yung lawyer, pinapakita niya yung license niya. Hindi po talaga binigyan ng access. Ang Grabe. tagal-tagal, until talagang nagpumilit na lang kami na biyakin yung kanilang barikada, nakalusot yung dalawang tao na yon, yung misis at saka yung abogado. Yung nurse. Sinong pan mo doon, General Torre? Sinong ground commander mo doon sa may hangar? Doesn't matter kahit sino pa ho yung ground commander na yan. No? Ang issue ho dito, para sa atin pero dyan sa investigasyon na yan, kailangan ho talagang malaman lahat ng storya. Pero sa atin dito mga kababayan, kung dapat may contempt yang si ma-cite in contempt yang si Torre, dapat ma-cite in contempt po siya. Dahil napakarami hong kasinungalingan na bumubula na nga lang bibig sa pagsisinungaling Mr. Chair, kailangan nyo na hong i-cite in contempt yan. Sa pagbibilang pa lang ho natin, pagkaupo pa lang nyo, kasinungalingan na kagad Maraming salamat mag-ingat po kayong lahat dyan. Kung di nyo po napanood itong video na to, i-click nyo na. Maraming salamat. Palinatang Pilipinas. Grabe.